ang St. Andrew Cathedral o mas kilala bilang Parañaque Cathedral. Isa sa pinakamatandang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan dito sa lungsod ng Parañaque. Itinatag noong May 11, 1580 ng mga Espanyol na Agustinians. Ito din ang kasalukuyang upuan ng Diocese ng Parañaque na binubuo ng mga lungsod ng Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Isang magandang araw sa inyo mga ka-travel. Narito muli tayo para sa isang makabuluhang kwento na ating tatalakayin. Pero bago po tayo magsimula, kayo po muna ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at i-like ang aking channel. Pindutin na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. So tara mga ka-travel, samahan niyo ako. Ito ang aking kwento. Ang simbahang ito ay itinayo noong 1580 ng mga misyonerong Agustinian. Itinatag ang isang parokya sa lugar nito na tinatawag noon bilang fishing village ng Palanyag. Dahil na din ang pangunahing pamumuhay ng karamihan ng mga tao dito ay pangingisda. Ang harapang bahagi ng siglong gulang na katedral na ito ay nagpapakita ng malakas na impluwensyang baro na gawa sa adobe at volcanic lava. At may mga buttress na sumusuporta sa struktura. Nagtatampok ng simetrikong disenyo ang harapan nito na may mga haligi at isang 4 na palapag na bell tower sa kanang bahagi ng simbahan. Mula sa ikatlo hanggang sa ika-4 na palapag ng bell tower ay may 8 pare-parehong disenyo ng mga bintana at simboryo na may krus sa tuktok nito. Isa rin ito sa mga pinakaunang naitatag na simbahan na itinayo sa labas ng Intramuros. At noong 1662, ipinag-utos ng Spanish colonial government na ang lahat ng simbahang bato sa labas ng Intramuros ay gibain bilang paghahanda sa pagsalakay ng piratang Tsino na si Koxinga. Gayunpaman, nakiusap ang mga Agustinian na iligtas ang simbahan sa gobyerno ng Espanyol. Kalaunan ay pinagbigyan ng gobyerno ang kanilang panawagan, kaya ang kalapit na kumbento lamang ang giniba sa halip. Mahigit 100 simbahan at kumbento ang giniba. Ang mga bato nito ay ginamit upang palakasin ang mga depensa ng napapadirang lungsod ng Intramuros. Ngunit namatay si Koxinga bago nangyari ang pag-atake. Ang Maynila ay nailigtas at ang iba pang bahagi ng bansa sa proseso. Ang loob ng katedral ay may mataas na kisame at malalaking iluminado na magagandang stained glass na mga bintana na nagbibigay daan sa natural na liwanag na mapuno ang espasyo at nag-aambag sa engrande at maliwalas na pakiramdam nito. Matatagpuan naman sa kanang bahagi ng simbahan ang isang baptismal font kung saan ibinibigay ang sakramento ng binyag.
Ang dating orihinal na gitnang altar nito ay sumailalim sa pagdidisenyo na nagtapos sa isang Filipino Rococo aesthetic na may ginintuan na aplig, tier template na pinaglagyan ng pangunahing debosyon at visual na hierarchy na nakatuon sa mga patron na sina Saint Andrew at Nuestra Señora del Buen Suceso. Ang bagong disenyong ambo o pulpito ay nagtatampok na ngayon ng metalwork paneling na tumutugma sa altar na lumilikha ng magkatugmang itsura sa Filipino Rococo style o isang pagdekorasyong ornamental na arkitektural at artistikong estilo. Pinagsasama ng kasulukuyang interior design ang mga tradisyonal na elemento na may natatanging Filipino na estilong Rococo na nagbibigay diin sa debosyon ng komunidad sa mga parokyano habang pinapanatili ang kadakilaan at kahalagahan ng kasaysayan ng katedral. Sa kalaunan, dahil sa lumalaking populasyon ng mga Katoliko, lalo na sa katimugang Metro Manila, bumangon ang pangangailangan para sa isang bagong diocese sa lugar. Kaya ang Parañaque, gayon din ang Las Piñas at Muntinlupa, ay naging bahagi ng isang bagong diocese ng simbahang Romano Katoliko sa Pilipinas. Ito ang Diocese ng Parañaque. Naging isang simbahan ng katedral ang St. Andrew's Church dahil napili ito upang maging upuan ng bagong diocese. Kaya ang St. Andrew's Cathedral ay nakatayo ngayon bilang isang mahalagang balwate ng Katoliko sa katimugang Metro Manila. Dahil ang lumang simbahang ito na hindi napapansin sa mga nakaraang taon ay gumaganap na ngayon ng isang prominenteng papel sa mga gawaing Katoliko sa bahaging ito ng metropolis. Hanggang dito na lamang muna tayo mga katravel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento at sana ay meron kayong nakuha na kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga katravel sa pagsama nyo sa akin. Hanggang sa muli.